Ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang Itanong Mo Kay Soriano, Biblia ang sasagot. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Opo. May tanong ako kay Brad Eli Soriano, no? Sige lang po. Yung sa Genesis 2:25. 2:25 sinabi doon na the man and the woman were both naked, but they were not embarrassed. No, yung second phrase, parang non sequitur, but they were not embarrassed. Kasi yung embarrassment, o sa ibang salin na ashamed, treat yun ng tao na civilized siya. Civilized na tao. Kasi yung mga taong non-civilized, ngayon, kung si Adan at si Eva, ka-create na ng God, so there, wala pang civilization, hindi pa na-impute ang civilization noon. So, bakit yung non-sequitur na statement, they were not embarrassed? Anong ibig sabihin doon? Alin nyo kapatid, we must understand that this statement came from Moses, brother. This is the statement of Moses describing the being and way of life of the first couple created by God. Ngayon, ganito po yun. Sa panahon po ni Moses kasi, itinuturing na kahihiyan or something to be ashamed of yung wala kang damit. Doon sa panahon ni Moises, pag wala ka pong damit, kahihiyan po yun sa panahon na yon. Pakinggan nyo sa Nahum 3, versikulo 4. Ang nakasulat po sa aklat ng propeta Nahum sa 3 at ang talata po ay 5 na, Brother Willie. sa 5 na po, Brother Eli. Narito, ako'y laban sa iyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at aking ilililis ang iyong laylayan sa harap mo, at aking ipakikita sa mga bansa ang iyong kahubaran, at sa mga kaharian ang iyong kahihiyan. Ayun, pagka po wala ka damit, o kaya nakalilis ang damit mo, kahihiyan po yun. Nagbibigay po yun ng feeling of shame sa isang hubad at walang damit. Yan po ay during the time of Moses, nung sila ay tao na rito sa mundo. But Moses is telling us the story of the first couple thousands of years before the time of Moses. Kaya po ini-specify ni Moses doon na they are not being embarrassed or they do not feel shame even if they are both naked. Pinakikita niya lang po ang kaibahan noon ng tao at sa panahon natin at saka yung panahon na yon. Kasi yung sinasabi niyo po na wala pang sibilisasyon noon, ako po, conforme po ako ron, Mr. Moro, ano po? Wala pa pong sibilisasyon noon. Pero I would say that Adam and Eve are highly knowledgeable of themselves and of their surroundings because they are in direct administration of God the Almighty. Ang kanila pong sasabihin, ang kakainin nila, ang iinumin nila,
ang kanilang gagawin, idinidikta sa kanilang diretsyo ng Diyos. Kaya hindi po naman natin dapat na isipin sila'y napakatanga, kapatid. In fact, si Adan ay isang masasabi nating zoologist pa eh. Pinangalanan niya ang lahat ng hayop at mga ibon, kapatid. Kung mababasa niyo po ang Genesis chapter 2. Kaya we cannot say that they are completely ignorant about themselves and about their surroundings, kapatid. Kasi, di ba, November 1 na, yung tradition na tinatawag na All Saints Day. Ngayon, medyo nagdadalawang isip po ako kung masama ba yung pupuntahan mo yung puntod ng lola mo at pipinturahan mo. Meron ba kayong magagawang mabuti ho ron, kapatid? Para lang kasi... Para ipakita ang tao. Hindi, kasi, di ba, kumbaga sa, para lang puntahan doon, linisin, pinturahan, gano'n. Yun nga po sinasabi ko kapatid gusto ko po kasi maging prangka ako sa inyo, no? Ang sa Biblia, sinasabi ng Diyos, habang buhay yung iyong mahal, gawin mo na, mahalin mo na, dahil pag namatay na, wala ka na magagawa. Nasa 9 po yan ng Ecclesiastes Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaparunan. Ayun. Wala na po kaalaman, di naman malalaman na ng lola niyo, kung sino man, po. Ngayon, alam nyo, kaya ang Diyos, habang meron tayong pagkakataon, pinapagawa na tayo ng mabuti sa ating kapwa-tao. Dahil pagka namatay na po yung kapwa mo tao, wala ka na pong magagawang mabuti sa kanya. At hindi na rin niya mamamalayan kung ano man ang gawin mo. Ngayon, bakit po may mga taong yung libingan nililinis pa, pinipinturahan pa, yun po'y bunga ng pagpapakitang tao lang, sabi ng Biblia. Pakinggan nyo sa Mateo, ganito nakasulat. Sabi po sa 23 at 29, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta at inyong ginagayakan ang mga libingan ng mga matuwid. Ayun, sabi, ginagaya ka ng mga mapagpaimbabaw. Kaipokrituhan lang po yan kapatid. Sabi ng ating Panginoon. Pasensya na kayo, yun lang ang gusto ko. Brother Eli, kasi ako yung, kumbaga, sa mga, ako yung pinakamalapit doon sa cemetery. Kumbaga, kasi nung isang taon, parang sumamalob sa akin ng mga relatives ko. Kasi nga, ako yung malapit, hindi ko man lang daw inasikaso kasi hindi ko na ginawa Hindi ko na nilinis, hindi na po pumunta dun sa sabi ko, kaya nga binerify ko lang para at least may masabi naman ako. Kung para wag kayong makagalitan, alang-alang sa pakikisama, siguro pwede nyo nang gawin yun, kapatid. Kasi ba't di mo man lang inasikaso? Kasi mga Katoliko pa sila, ganyan. Ako naman medyo nagbabasa na rin pagka po kasi ang magiging batayan natin, yung sasabihin ng ating kapwa-tao, habang panahon na po tayong magbibigay kaluguran sa tao, hindi na tayo makakasunod sa Diyos, kapatid. Kaya lang kung yun ang magiging dahil para kayo mapuntusan, gawin nyo sa ilang panahon hanggang maintindihan nila, di ba? Wala naman pong masama. Yung regarding dun sa sa pag-inom ng alak, kasi kasi parang nagdadalawang isip ko kasi yung sa Timoteo ba yun, yung sinabi ni Paul kay Timoteo nang uminom siya ng konting alak kasi sumasakit yung sinisikura niya. Hindi po alak na yun, kapatid. Hindi alak na kagaya ng alak ngayon. Kasi kung meron ka nang sakit sa sikmura, inom ka pa ng alak ngayon na may alcohol, lalo ka nang magkakasikmura ron. Iba po kasi yung alak noon kaysa sa alak ngayon Dalawang klase po ang alak sa Biblia. Isang matapang na alak at isang bagong alak. Ang sinasabi po ni Pablo dyan ay hindi yung matapang na alak.
Si Kristo po gumawa ng alak pero hindi naman nakakalasing Nakita niyo yung ginawa niyang alak, napatapayan. Hindi naman nagkalasing-lasing yung dumalo sa kasalan, di ba? Dalawang klase po ang alak. Isang alak na nakakalasing, matapang na inumin, isang hindi matapang. Yan po ang sinasabi sa Biblia. Thank you, Brother Eli. Salamat po. Doon daw po sa isang misa na nasaksihan niya, meron daw pong isa doon na parang na-possess ng evil spirit. Yung iba ay pinabayaan, pero meron daw pong isa doon na parang nagmalasakit para mapalabas yung yung masamang espiritu. Sa misa? Opo, habang nagmimisa. Yung iba ho, umiiwas, ibang pare. Yung ibang pare, umiiwas, pero merong pare, gumawa naman ng kanyang magagawa siguro. Ganun po ba? Hindi po ba? No? Ganun po. Oo. So, yun daw po ba masama o paano bang tama po ron? May narinig po kasi ako sa diyan dati na parang si Kristo kasama ng mga alagad niya. Tinawag siya tapos sinabi yata na Oo, tama yun. Naintindihan ko, kapatid. Kasi hindi naman kalaban yun Sabi ni Kristo, hindi kalaban yung nagsasalita ng hindi laban sa atin, hindi naman laban sa atin, masuma sa atin. Opo. Pero hindi pwede sabihin sa parang Katoliko yan dahil yung ginagawa nila labag sa ginagawa ni Kristo. Iba sa sinasabi ni Kristo. Sabi ni Kristo, huwag kayong patatawag ng Ama, huwag yung tatawaging Ama sino man tao sa lupa. Sila naman, nagpatawag sila ng Ama. Dinagdagan pa nga Most Holy Father pa Dinagdagan pa ng adjective at saka adverb Kaya napakatindi ng pagka-antikristo niyang mga yan Brad Eli, curious lang po. Kayo ba nag-perform din ng exorcism? Hindi kami nagpe-perform ng exorcism. Ang may mga tao sa aming mga nilalapit, ipinananalangin namin sa Diyos. Paniwala kasi namin, ang kapangyarihan lang ng Diyos ang makapag-aalis ng masamang espiritu sa tao, kapatid. Pwede po bang isang tanong, Brad Eli? Sige po. Kasi may karamihan ng mga santo na kilala natin dito, bali halos lahat yata nanggaling o dineclare ng Katoliko. Meron mo bang banggit sa Biblia kung ano yung mga katangian ng mga santo, yung talagang mga katangian nila? Para halimbawa maging santo. Kung katangian ang tatanungin mo, ang katangian ng santo, yung katangian ng Diyos. Ganon. Pakinggan mo sa sa Pedro. Sa 1 at 15 po ng unang Pedro, ang nakasulat po sa talata, ngunit yamang banal, ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ayon. Kung paano yung banal ang Diyos, ganon din ang tao magpapakabanal. Ano ba yung qualities ng pagkabanal? Yung qualities ng Diyos, yung kanyang kabanalan, kung paano siya'y banal, ganun tayo magpapakabanal. Paano tayo mababanal? Susunod tayo sa utos. Pakinggan mo sa 7:12 ng Roma. Kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid at mabuti. Ayon. So, yun po, pagka sinunod po yun, Pagka sumunod ka sa utos, mababanal ka. masabing santo na ho ba kayo? Oo, pagka sumusunod ka sa utos. Hindi kailangan deklara ng Papa na ikaw ay santo. Ang Diyos ang magdideklara nun. Pag sumunod ka sa utos, tinitignan ka ng Diyos bilang banal. Pakinggan mo sa 16:3 ng awit. Tungkol sa mga banal na nangasa lupa, sila ang maririlag na mga kinalulugdan kong lubos. Ayon. Mga banal na nasa lupa, saints that are in the earth, and to the excellent in whom is all my delight, ang sabi ng Panginoon. Kaya nasa lupa, tinatawag santo. Sa Katoliko, para ka maging santo, nasa langit ka na raw Hindi totoo yun. Ang banal dito sa lupa yan, kapatid. Mga taong banal. Brad Eli, kasi yung tatay ko, kaanim yun na. Tapos, marami na rin ako natutunan sa inyo. May isa lang ako itatanong, pwede na ba natin tawagin na isa kayong santo? Ako, nung ako tatawag sa sarili ko nung bawal ng Diyos yun. Siguro, pag ang Diyos ang tatawag sa atin, okay. Pero pag ikaw sasabihin ko, ako santo, para mabigat na sabihin dahil sarili mo mismo yung sinasabi mo Nasa 27 yan ng Kawikaan. Sabi po sa 27 at ang talata ko ay 2 ng Aklat ng Kawikaan.
Ang nakasulat po'y ganito, purihin ka ng ibang tao at wag ng iyong sariling bibig. Let another man praise thee and not thine own mouth. Ayun. As a stranger and not thine own lips, ang sabi ng Biblia. So, yung mga santo na nasa Biblia, bali, nung time po nila, hindi pa kilalang santo sila, parang lately na lang po yun na parang... Hindi, noong pambuhay sila, sinasabi na ng mga apostol na sila yung mga banal, yung mga inaakay nilang mga tao. Pakinggan mo sa unang Korinto 1:1. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatwibagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Ayun. Maliwanag yung kapatid na mga banal, ano? Them that are sanctified in Christ Jesus called to be saints at the church of God which is at Corinth, ang sabi ng kasulatan. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Tatanong ko lang po, Brother Eli, yung po sa Apocalypse 13:14. 13:14. Opo, yung pong doon na yung isang larawan ng hayop na mayroon na sugat ng tabak at nabuhay, yung po ba'y nakikita sa mga simbahan? Basahin po natin, ma'am. O, sige po. 13:14 ng Apokalipsis, at nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. At siya pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop. Ang tanong niyo po, ma'am, ito ba yung nasa simbahan kanyo? Opo, yung po ba yung mga krus na nakikita, yung mga ganun po? Hindi po, ma'am. Kasi ang Apokalipsis po, it speaks of spiritual things, symbolic things. Hindi po ito literal na nakikita, no, kapatid. Kagaya limbawa dyan sa 13:16. 14 po yan, di ba? Opo. Tutuloy po natin sa 16. Pakikita ko sa inyo na hindi po ito literal. At ang lahat maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang wag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Ayan, yan po nung mabasa yan, nung gumawa ng pelikula may inilagay na bata na 3-6 dun sa ulo hindi po yun, hindi po tama yun, kapatid, kasi ito pong pangungusap ng Apokalipsis, ito po ay mga symbolical at spiritual. Kaya po, tingnan nyo, papakita ko pa sa inyo, sa 11 ng Apokalipsis, yun pong dalawang saksi ng Panginoon pinatay sa isang bansa. Anong tawag na bansa rito, kapatid na Willie? Sabi po sa 11 at 8 po ng Apokalipsis, at ang kanilang mga bangkay ay nasa lansangan ng malaking bayan, na ayon sa Espiritu ay tinatawag na Sodoma at Ehipto. Meron ho bang existing na bansa ngayon na ang pangalan ay Sodoma at Ehipto? Wala po nun. Isang bansa lang po ito, pero ang tawag sa kanya ay dalawa, Sodoma at Ehipto. Pero isang malaking bayan ito. This is a great... Paki-English nga yan, sa 11:8. And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. Therefore, our Lord Jesus Christ was crucified in a city, a very great city, which is spiritually called Sodom and Egypt. Maghanap po kayo ngayon sa mundo ng isang siyudad na tinatawag na Sodom and Egypt. Wala. Because this is spiritual. Ayan. Yun po ang ibig kong sabihin, kapatid.
Pwede po umisa. Sige po. Oh, kasi po, parang nagkakaroon po ako ng takot sa aking puso, sa aking isip. Kasi po palagi po ako nananaginip. Yung panaginip ko po yung buwan, araw at mga bituin po, parang nagsasayawan po yan. Gumagalaw po. Yung gabi po yun. Tapos po yung pong oras i-stop po. Tapos maya-maya po, may nakita po akong mga higanting, mga lalaki po, na bumababa po sa langit. Tapos po may suot po sila ng mga puti. Ganun po. Tapos po yung napapanaginipan ko rin po, yung magkakaulan po ng tubig, yung lalabas po parang dumi na lang, ganun. Tapos yung po mga tao, parang mamubukpok po ng ulo, ganun. Yung sa mga mabubuti po, parang papaluin sila, ganun po. Alam nyo, totoo naman. Bakit? Totoo naman yan eh. Essentially, totoo po yan. Kasi ang araw po talaga at mga bituin, talagang tumatakbo yan. Iikot po yan sa spasyo eh. Within the Milky Way galaxy, our sun is moving at the rate of 250,000 miles per second. Yun po ang pagkatanda ko. I do not know if I remember it right. 250 million miles, 250 million or 250,000 miles per second ang itinatravel po ng ating araw. And the solar system goes with the sun in its travel in a particular path within the Milky Way galaxy. In turn, the Milky Way galaxy is also traveling in space at the rate of a very high speed per second. Ganun din po yun eh. Lahat po talaga yan, kumikilos yan. Hindi lang natin namamalayan kasi kasama tayo sa pagkilos kaya hindi natin nare-realize kung gaano kabilis yung pagkilos niyan because of the force of gravity. Ngayon, ang ibig ko sabihin, yung bahagi essentially, panaginip nyo, totoo po yun. Pero yung, halimbawa, yung merong bumababa sa langit ng mga malalaking lalaking nakaputi, yun ho ba ang namumukpok sa mabubuti? Hindi po. Iba naman po yung iba. Opo. Kasi yung pong mga malalaking lalaki na yan, siguro larawan po ng mga anghel yan, kapatid. Ang mga nakaputi kung galing sa langit. Mga larawan po ng anghel yan. Ibig lang pong ipakita siguro ng mga panaginip nyo na binubuksan ng Diyos ang isip nyo tungkol sa mga bagay-bagay dito sa ating universo. Para magkaroon siguro tayo ng pag-iisip sa mga bagay na ukol sa langit. Kasi ang karamihan po sa tao, lagi na lang nandito sa lupa ang isip eh. Hindi na nag-iisip nung makalangit eh, kapatid eh. Pakinggan nyo po itong nasa 3.1 ng Colosas. Ang nakasulat po sa talata, Colosas 3.1, kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ayun, sabi, mag-isip tayo ng bagay na nangasa itaas eh. Sa 2 pa, meron pa pong nakasulat. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Ayun, ilagak ang wika nyo yung pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, at huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Yan ang sabi ng Biblia. Kaya, siguro, kailangan po talaga sa tao kung minsan nag-iisip siya ng mga bagay sa langit eh, hindi puro panlupa, kapatid. Opo. Salamat po, kapatid. Salamat po, Brad. Tatanong ko lang po, yung sa kawikaan, di po ba si Kristo po ang may-ari ng buong mundo? Ayun po. Nung nagkatawan tao po siya, bakit po nang tinutukso siya ni Satanas, ipagkakaloob sa kanya yung sanlibutan eh, samantalang sa kanya naman yun. Alam nyo, kapatid, ganito po yun. Kasi unang-una, ang kausap po ng Panginoon sinungaling eh. Tingnan sa 8:44 ng 1. Sabi po sa talata, kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat man ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya.
Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kamya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Sinungaling po yun eh. Kaya sinasabi niya kanya, hindi naman pala kanya. Di ba? Opo. Kaya wala kang aasahan sa sinungaling eh. Nagtataka lang po kasi ako eh. Hindi mo ba alam din ni Satanas yun? Tapos, hindi kasi ganito po. Isang karagdagan po kapatid, ano? Opo. Kasi ang engkargado po ng lupa si Adan eh. Kaya lang sumuko si Adan sa demonyo. Kaya kumbaga nasanla sa demonyo yung lupa. Ganon. Pakinggan nyo sa 9:24 ng ho. Ang nakasulat po sa talata, ang lupa ay nabigay sa kamay ng masama. Kanyang tinatakpan ang mga mukha ng mga hukom nito kung hindi siya sinunga. Kaya yan ang sinasabi sa Biblia, kapatid na Joseph, na ang lupa nabigay sa kamay ng masama. Yung the evil one, si Satanas po yan. Dahil nga po ay si Adan, yung kanyang karapatan sa lupa bilang engkargado ng Diyos sa lupa, na ibigay niya sa demonyo dahil ang demonyo sumuko siya sa demonyo. Pero po talagang in reality, ay ang may-ari po ng lahat ng bagay, ang Diyos at ang ating Panginoong Jesus. Sa katotohanan po. Salamat po. Salamat po. Yung malaman Ano tungkol po ang sa una? banal na kasulatan, tungkol puro sa pag-aayuno, unang-una. Sapagkat nung sinabi ng mga alagad na nagtanong doon sa kanilang Panginoon, ng ating Panginoon sa Kristo, bakit po namin hindi napalabas? Sabi niya, ang masamang espiritu o demonyo rin sa bata, Panginoon. Ang sagot ng Panginoon dyan, ang bagay na yan hindi niya magagawang mapalabas sapagkat ito ay nangangailangan ng pag-aayuno at pananalangin. Ngayon, doon sa pag-aayuno yan, madalas ko pong marinig yan. Ang gusto kong malaman kung ito'y literal o material o spiritual, sapagkat po sa kay Propeta Isaias, binanggit po ng Panginoon mismo ron kung anong ayuno na nais niyang gawin ng mga tao. Nasa Isaias po yan 58, 5-6, kung po pwede lang pakibasa para malinawan lang. Dahil yun nga po talagang nasa ko kung alin talaga nararapat sundi sa bahaging yan. At ang ikalawa ko po naman bagay na gusto Basahin malaman. muna po natin yung pinapabasa nyo, kapatid. Baka makalimutan po ng tagapakinig eh. Sige po, atay ko po yan. Ang nasa aklat po ng Isaiah 58 at 5 hanggang 6 ang binigay po ng ating kapatid. Iyan baga ang ayuno na aking pinili, ang araw na pagdadalamhatiin ng tao ang kanyang kaluluwa. Ang iyo ko ang kanyang ulo na parang yantok at maglatag ng magaspang na kayo at abo sa ilalim niya. Iyo bang tatawagin ito na ayuno at kalugod-lugod na araw sa Panginoon? Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili, nakalagin ang mga tali ng kasamaan, na pagaanin ang mga pasan, at papaging layain ang napipighati, at iyong alisin ang lahat na atang? Ano po ang tanong nyo, kapatid, tungkol dito? Kasi po, ang nalaman ko sa iba, pagka nagsasabi po sila nag-aayuno, hindi po sila kumakain, Minsan sinasabi na, nakakaabot sila ng 40 days. Meron pa nga, nakakalakpas pa ata sila ron. Ngayon po, sa bahagi po ng paliwanag niya ni Isaias, po ba, spiritual. Spiritual po, tanyo? Alam nyo, kapatid, ang pag-aayuno hindi po pwedeng maging spiritual eh. Alam nyo kung bakit? Hindi naman mababurden yung espiritu ng tao kung hindi ka kakain eh. Di ba? Ang pag-aayuno po kasi maraming bagay yan eh. Halimbawa, ang pag-aayuno, yung hindi pagkain, yung hindi pag-inom. Isa pong paraan ng pag-aayuno yun. O kaya, halimbawa, yung hindi pagsiping sa asawa. Isang paraan din yun na pagpapasakit sa kaluluwa, sabi ng Biblia. Marami po kasing pwedeng iwasan ng tao na po pwedeng kapareho nung kahulugan ng pag-aayuno. Bakit niyo po tinanong na kung spiritual ito? Kasi po,
meron nga po akong napakinggan sa iba sektor ng pananampalataya. Pag dumarating na po yung parte ng mahal na araw na tinatagurian, pinag-aayuno po yung kanilang mga mga kasapi. Para raw kung may mga... bawal ang sa Katoliko po yan, bawal yata ang kumain ng karne pagka yun. mahal na araw. Yung mga lamang kating gano'n. Opo, didiretsuhin nyo lang, hindi tayo nahihirapan. Mali po yung aral na yun ng Iglesia Katolika dahil hindi naman po aral ng Biblia yun eh. Wala naman po aral ang Biblia, kapatid, na ang tao pagka Biyernes Santo wag kakain ng karne. Ang totoo, mismo sa Katoliko, kahit bawal kumain ng karne, pag nagbayad ka, pwede ka nang kumain. Ang tawag po doon tutubos ka ng santabula. Pagka ikaw bumili ng santabula nung araw, 25 centimos yun Ang tawag ng matatanda, si kapat-apat. Makakakain ka na ng karne. Kaya lumalabas, by implication, ang Diyos ng Katoliko nasusuhulan. Kahit bawal, pag nagbayad ka, pwede na. Yun ang sabi ni Rizal Ito po, babasahin ko. Sa sulat ni Rizal sa mga dalagang taga Malolos. Ang sabi po ay ganito sa pahina, ano ba ito? Ano bang pahina ito? Ito, sa pahina 5 po. Pakilagay sa pahina 5. Ang sabi rito, gayon din, sa kasakiman sa salapi, ay maraming ipinagbabawal. Sa pahina 5 itong binabasa ko. Pakilagay nyo. Ayun, asa na? Pakituro. Gayon din, sa kasakiman sa salapi, sundan nyo ng pointer. Yan. Sa kasakiman sa salapi ay maraming ipinagbabawal na matutubos kapag ikaw ay nagbayad, gaya ng pagkain ng karne, pag-aasawa sa pinsan, kumpare at iba pa, na ipinahihintulot kapag ikaw ay sumuhol. Bakit? Nabibili baga ang Diyos at nasisilaw sa salapi na paris ng mga pare? Ang magnanakaw na tumubos ng bula de komposisyon ay makakaasa ng tahimik na siya'y pinatatawad. Sa makatwid, ibig baga ng Diyos na makikain ng nakaw? Totoo bagang hirap na ang may kapal na nakikigaya na gaya sa mga gwardya, tanod, karabineros o gwardya sibil? Kung ito ang Diyos na sinasamba ng praile, ay tumatalikod ako sa ganyang Diyos. Yan po ang sabi ni Dr. Zerzal. Kapatid. Kaya, yan ay aral ng Katoliko na talagang kahina-hinalang mahilig sa pera yung mga nagturo ng relihiyon na yan dito sa atin, kapatid. Sa makatwid po, walang kabuluhan yung bahaging yun. Yun po bang sinasaad sa Isaias po, 58 na yun tunay po yun katotohanan na maaaring yung mga gawa ng laman pwede pong ipag-ayo na yun. Opo. Kapatid. Kasi hindi po magmamano ng kaharian ng langit yan, hindi po ba? Ay, opo. Samantalang sa United Arab Emirates, sinusubukan na nilang paghaluin ang dugo ng manok at dugo ng tao. Ginagamit nila ito ngayon sa pag-calibrate ng blood hematology analyzers. At ang proyekto ay tinawag na Artificial Blood Control. Ito ay suportado ng World Health Organization at iba pang medical laboratory sa Middle East. Sa oras na maperpekto ang proyekto ay susubukan na umano nilang gamitin ang pinaghalong dugo sa blood transfusion. Ayan, tingin natin. Ano masasabi niyo dyan, Brother Eli, paghahaluin daw yon, dugo ng manok at dugo ng tao? Palagay ko, hindi nila mapeperfecto yan. Bakit to? They will fail. Sinasabi sa Biblia, nasa 15 ng unang Korinto yan. Sa 39, nakasulat doon, ganito. Ang nakasulat po sa talata, unang Korinto sa 15 at ang talata po ay 39. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing isang laman, kundi may laman sa mga tao at ibang laman sa mga hayop at ibang laman sa mga ibon at ibang laman sa mga isda. Magkakaiba ng laman yan Alam mo naman yung laman, yung flesh. Sinusuplayan niya ng blood, Brother Joseph. Opo. Therefore, it cannot be useful kasi iba yung laman ng tao sa laman ng ibon Diba? Opo.
they will not be perfectly compatible and it will cause trouble later on. Yun ang mangyayari dyan. Ewan ko lang, ano? I'm not a scientist, but I am a believer of the gospel of Christ. Kaya, but they will fail. Ngayon, ang ikalawa ko pa naman pong tanong na gusto kong malaman, tungkol po sa Apokalipsis, sapagkat sa inyo ko na rin po narinig, bawang sa Apokalipsis ay simboliko. May nabasa po ako lang tungkol sa sinasabi ng 7 Espiritu ng Diyos. Kung po pwede po lang pakipaliwanag nyo, ito po ba kasi kung pumapasok sa isipan ko, kung ito yung 7 Arkangeles na tagapaglingkod ng Diyos. Hindi po 7 anghel yan. Hindi po. 7 Espiritu po ng Diyos yan. 7 mga diwa ang ibig sabihin. 7 mga diwa ng Diyos. Dahil ang sabi, bakit basahin na nga kapatid na. Ito po ang mababasa natin sa Apokalipsis. Ito po'y nasa 5 at ang talata po ay 6. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo na wari ay pinatay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Ayan. Ang simbolismo po nung 7 espiritu ng Diyos, yun yung 7 sungay nung kordero at 7 mata. Yun. Kaya yung pong espiritu na yan, tumutukoy sa 7 mata o pangkita at 7 sungay o depensa. Hindi po ba yung sungay, simboliko ng kapangyarihan? Opo, tama po yun. Tama po yun. Ayun. Sa Bakatwid, hindi po Arkangeles po yan. Hindi po. Malayo po. May nalalaman po ako tungkol sa Arkangeles, yung mga sila Arkanghel Gabriel, Rafael. Hindi po Arkanghel si Gabriel. Hindi po. Ang Arkanghel lang po sinasabi ng Biblia si Miguel. Si Gabriel po yung anghel. Sa mga tweet po, hindi po sila 7 Arkanghel. Hindi po kapatid. Mali po yung aking napapakinggan. Kaya nga po ako nagtatanong, nagiging interesado ako upang lumawak yung aking kaalaman at karunungan sa banal na kasalatan. Tuloy nyo lang po, kapatid. Maraming salamat po, Brother Eli. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. May tatanong lang po ako kung ano po yung parte ng katawan na hindi nagkakasala. Parte ng katawan na hindi nagkakasala? Parte ng katawan ng tao, brother? Opo. Alam mo kasi, ang buong katawan accountable yan Buong katawan. Kaya sinasabi sa 12:26 ng unang Korinto ang ganito. Ito po ang nakasulat sa 12:26 ng aklat ng unang Korinto. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nagdaramdam na kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya. Yan, ang sinasabi sa Biblia, ang isang sangkap, nakaugnay kasi yan sa iba't iba pang mga sangkap Hindi naman pwedeng i-dispense mo yung isa at yung isa lang i-single out mo. Hindi pwede yun. Sa Biblia, pag ang isang sangkap nagdaramdam, lahat ng sangkap nagdaramdam na kasama niya. Ibig lang sabihin, magkakaduktong talaga yung sangkap. Kaya, pag nagkasala ang isang sangkap ng katawan, buong katawan is held accountable for that. Alam mo kung bakit, Kasi sangkap yan ng katawan Ang tinutukoy mo katawan ng tao, di ba? Yung sarili mong katawan, Halimbawa, nangalon niya ka, o kaya nakiapid ka. Hindi mo naman pwede sabihin ang nagkasala lang yung bibig mo umamoy din naman yung yung ilong mo di ba? Tumingin din yung mata mo, di ba? Nakinig din yung tenga mo. Sama-samang nagsama-sama sila para magawa mo yung nasa anong laman mo. Ang buong katawan ay nadadamay pag nagkakasala yung isang sangkap ng katawan. Ngayon ang sinasabi ko sige, salamat sa iyo kapatid, pero itutuloy ko lang ito dahil para sa iba natin tagapakinig.
Ang sinasabi ko naman, Brother Josel, yung kanyang tanong katawang literal Brother Josel, no? Hindi naman ang sagot niya, hindi naman yan yung katawang spiritual Ang sagot ko, para dun sa katawang literal. Ngayon, pagka ang pag-uusapan katawang spiritual, yung sa Biblia, ang iglesia kasi tinatawag na katawan no? Bawat isang sangkap mayroong tungkulin. Pag nagkasala yung isa, hindi ibig sabihin lahat nagkasala na, Brother Josel. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Hesus doon sa Mateo, kung halimbawa, yung kanan mong mata, sa iglesia sinasabi yun Pakibasa. Sabi po yan sa aklat ng Mateo sa 5:29, at kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. Ayan, pag ang pag-uusap yung katawang iglesia, Brother Josel, pwede mong alisin yung isang sangkap pag masama. Tapon mo, kaysa buong katawan o yung iglesia ay mapabulid sa impyerno. On the principle, Brother Josel, ng unang Korinto 15 na ang masamang kasamahan sumisira ng magagandang ugali. Pakibasa yon, brother. Sabi po sa talatang 33 ng 15 ng unang Korinto, huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Gayon. Pagka may masamang kasama, sisirain yung magandang ugali, nakaka-impluensya yan. Kaya, ang sabi dun sa 5 ng unang Korinto, versikulo 11, kapatid na Willie. Ang nakasulat po sa talata, tatapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos-Diyosan o mapagtungayaw o manglalasing o manglulupig. Sa gayoy, huwag man lamang kayong makisalo, sapagkat sa akin ang humatol sa nanga sa labas. Hindi baga kayo nagsisihatol sa nanga sa loob? Tatapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Ayon, maliwanag yan. Pinaalis yung masamang tao sa iglesia. Ang iglesia kasi, Brother Willie, isang katawan yan di ba? Kaya niliwanag ko muna dun sa ating kapatid, kung ang tinutukoy niyang katawan, yung katawan niya. Pagka yung katawang physical, siyempre, pag nagkasala yung isang party ron, magiging liable yung buong katawan. Di naman pwedeng andalin ng Diyos sa impyerno, yun lang dila mo di ba, Brother Willie, Opo. Ang katunayan, pinapatunayan pa nga ni Santiago, na nahahawa talaga yung ibang party pag nagkakasala yung isa. Nasa Santiago, ganito atin mababasa sa 3. 3:6 po yan ng aklat ng Santiago. At ang dilay isang apoy. Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan. Ayon, ibig sabihin, pag nagkasala yung dila, nahahawa na yung buong katawan sa kasalanan ng dila. Ganon din naman yung kasalanan ng mata, inihahawa nun ng buong katawan. Sabi kasi ni Mateo, o sa ng Panginoong Hesus kay San Mateo, pang tumingin, pakibasa na yung 5, Brother Will. Sabi naman po sa 5 at ang talata naman po ay 27:28. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Tatapos sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Ayon, maliwanag, Yung pagtingin lang ng mata, nagkakasala na ng pangangalo niya sa puso, nadadamay na buong katawan yan. Yan ay ang katawang literal o physical, Brother Willie. Opo. Gusto ko lang liwanagin kasi baka mamaya may magkariringgan, paratangan pa tayo ng masama, kagaya ni Bularan, di ba? Opo. Alam mo naman, may mga nakikinig na kagaya ni Bularan, di nag-iisip di ba? Yun lang naman ang habol ko, kaya ini-extend ko yung paliwanag ko. Iniaano ko, Brother Danny, na ang pagkakasalay katawan, yung sangkap ng katawang iglesia, ang magkasala mananagot sa Diyos, di ba, Pwede namang alisin yun, di ba?
ititiwalag yon. Pero kung ang magkakasala ay sangkap ng katawang literal ng isang individual na tao, na idadama yung buong katawan sa kasalanan ng isa. Ng isang sangkap. Kasi ang tanong niya, Alin daw po yun? alin ba raw na parte ng katawan na hindi nagkakasala? Ako, pinag-aralan ko yan eh. Pare-pareho yan, Dani, sama-sama yan. Ayun. Alam mo, tanong mo sa akin kung Bakit po? Kasi pwede mo naman sabihin, ano naman ang kasalanan ng kilay? Oo nga naman, parang walang masyadong koneksyon. O magkakasala ba naman yung buhok? Opo. Di ba? Paano po nagiging Magkakasala ba naman yung kuko? Pinamadali mo naman ako, nag-i-elaborate ako. Tawagin mo nga si Josel, ayoko sa'yo. Wala, nagbakasyon po. Meron po siyang lamang sandali. Minamadali mo kasi ko eh. Alam mo, gusto ko sa mga nakikinig sa atin matuto ng detalyadong pagkaalaman. Sige po. O ano nga naman ng magagawang kasalanan ng buhok? Kung literal na katawan ng pag-uusapan, di ba? Pero nakaka-contribute din yan. Kasama na yan pag nagkasala yan. Bawa, nangalon niya, kakasama na buhok dyan eh. Diba? Pati nga kilay kasama, Brother Danny. Ganon? Oo, ganon. Di ba ganon? Di ba ganon? Bakit? Sabi ni Dr. Navarro, kasali talaga yun. Pati ko kasali rin eh. Di ba? Opo. Because to sin is to transgress God's law. And for you to transgress, you have to do acts which is contrary to God's law. And when you act, it is the act of the whole body itself. From the mind, the hypothalamus, the heart, the ears, the eyes, the hands, and the feet. Ano? Apo. Kasama lahat yan. Pag nangalo niya ka, lumalakad yung paa, tumitingin yung mata, nakikinig yung tenga, umaamoy yung ilong at nagsasalita yung bibig. Ano ngayon dyan ang hindi kasali? Because one cannot function without the other, Brother Danny. Diba? Yun. Kita mo na? Opo. Naapura mo ko eh. Sige. Noong pong di po binuno ng Diyos yung mundo nung sinakay ni Noe lahat ng pares ng hayop sa barko, wala na pong kasalanan noon. Anong wala ng kasalanan? Paano po ulit nagkasala ang tao po? Ibig ko sabihin po. The same thing happened. Pag lumalabag ang tao sa kautusan, doon nagkakasala. Pakinggan mo sa unang Juan 3:4. Opo, ang sabi, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang kasalanan, pagsalangsang sa kautusan. Whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Therefore, bakit nagkasala uli? Kasi mga pagkatapos nung pagbaba nila sa daong, nakagawa uli ng kasalanan yung mga anak ni Noe, yung mga lahi na yun. Ayun. Kaya bumalik uli ang kasalanan, di ba? Magandang gabi po. Opo. Tatanong ko lang po kay Brother Eddie. Ayon po ba sa Biblia, masama po ba para sa isang Kristiyanong tumingala po sa langit habang nananalangin? Si Kristo tumingala eh. Ba't naman sasama? Kasi po, sabi niyo po na minsan, na dapat po nakapikit. Yung po pagtingala, hindi po nagkakasala yung pag nakatingala sa langit. Nakatingala kayo, nakapikit ka naman eh. Naman masama nun. Hindi po nakadilat yung mata. Pwede rin po nakadilat yung mata. Ha? Pag dinilat mo yung mata mo sa araw, mabulag ka, kapatid. Paggabi po. Paggabi, okay lang po. Ha? Okay lang. Pagkagabi naman, ba't mo naman ididilat? Wala ka namang makikita, kundi madilim. Brother, tatanong ko lang po kung ano. Tingnan muna, ba't ka nagtatanong ng ganyan? Anong problema mo? Wala lang po. Kasi po, huwag nananalangin ako. Kung sagutin kita ng wala lang din. Hindi, kapatid. Kasi dapat may reason ang tanong natin no? Pag nananalangin. I want to give up to dig out the reason para masagot kita ng satisfactorily and biblically. Kasi po, minsan pag nananalangin po ako, nakatingala po ako sa langit. Parang ganun. Okay yun, di masama yun, kapatid. Kahit ba nakadilat pa mata mo, pwede rin. So long na walang makakakitang iba sa'yo at wala ka namang ibang mga disturbances na makikita. Ako kasi nangyayari sa akin, minsan, nananalangin ako, nakayuko ako, brother, no? Pero hindi ko namamalayan sometimes, nakatingala na pala ako as I go on praying. Pero hindi po kayo nakadilat.
lahat ng panahon ng halos, kung manalangin ako, nakapikit. Kasi yun ang turo ng ating Panginoon na ilalapat mo yung iyong pinto, no? Mananalangin ka sa iyong amang nasa lihim. At ang amang nakakakita sa iyo sa lihim ay gagantihin ka. Nandoon yan sa Mateo 6, versikulo 6. Ngayon, pero mayroong mga pagkakataon, talagang nakadilat ako, nakatingin ako sa langit. Lalo na pagkahalimbawa, meron akong mga sinosolve na mga tanong, mga duda, mga problema, na naiisip ko, nakokonsole ako pag nakikita ko yung langit, napakalawak ng langit, ano? At lalo na siguro kung titingnan mo in a telescope, no? Na napakalawak, sabi ko, ang tao kuminsan, pag humingi ka sa Diyos, naiinip ka sa sagot. Hindi, consider mo lang yung lalakbayin ng iyong tinig, ano? Dapat maging patient ka sa sagot ng Diyos sa iyong panalangin. At ang principle doon, hindi naman nahuhuli ang Diyos kahit 1 minuto o 1 segundo. Sinasabi yan sa 2 Korinto 6:2. Pakinggan mo. Ang nakasulat po sa talata, sapagkat sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito ngayon ang panahong ukol. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya ang Diyos hindi nahuhuli sa panahong ukol, talagang nagliligtas siya at sumasaklolo siya, kapatid, no? Kaya kung iisipin mo lang yung lawak nung kaitaasan na yun, makukumbinsi ka. Pag tinignan mo yun, makukumbinsi ka meron talagang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay na dapat maging patient ka sa paghihintay sa kanyang kasagutan. Sinasabi rin yan sa awit 14. Sabi po sa 14 po ng aklat ng awit 14:1. Ang mangmang ay nagsabi sa... Hindi 14 pala. 18 ba yun, brother? Ano po ang bangit, Brother Eli? Nakalimutan ko ang kalangitan nagpapahayag. 19 po, Brother Eli. 19:1. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Kita mo na. Pinakikita niyan 19:1 ng awit na matanda na ako. Dahil hindi ko dapat makalimutan yan pero may nasabi ko 14:1. Sabi ng Biblia, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang mga kamay. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Ayun. The heavens declare the glory of God and the firmament sheweth His handiwork. Sabi ng Biblia. Kaya pag tumingala ka sa langit, it may help you in analyzing or understanding the greatness of God's work, the greatness of His being, and the greatness of His mercy. Yan. Mayan ang mga itinuturo ng langit, kapatid, sa atin. Hindi po masama po yun. Hindi naman. Paaningin ko lang po yung sagot ng Biblia doon sa sinasabi po ni Tagumpay Gonzales na ipinasok daw po ng Diablo si Pablo sa Biblia para sirain daw po yung Bible. Sira ulo lang. Hindi pinasok ng Diablo si Pablo sa Biblia, kundi siya'y tinawag ng ating Panginoon para maglingkod. Pakinggan mo sa isang talata ng 1 Korinto 1:1 hanggang 2. Basa. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Ayan, sabi ni San Pablo, siya'y tinawag ng Diyos sa iglesia ng Diyos, di ba? Ang sabi diyan. Ngayon, kinukonfirm ba yan ng ibang apostol gaya ni Pedro? Pakinggan mo sa 2 Peter 3:15. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid,
na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Kita mo, kinikilala ni Pedro si Pablo. Sino yung nagsasabing si Pablo rin di pinasok ng demonyo? Ha? Tagumpay Gonzales po. Tsaka may sinasabi po siya, may contradiction daw po sa Biblia, tsaka tawag niya po sa inyo, Pablo raw po kayo ng bagong milenyo. Sabihin mo sa kanya, ang contradiction yung utak niya. Opo. Utak mukha mo, at saka yan, kaya nagsasalita ka lang kasi ng kamangmangan mo sa Biblia. You are displaying your ignorance of the Bible itself. Kasi kung naniniwala ka sa Biblia, maniniwala ka kay Pablo kasi sinasabi ni Pablo, siya'y tinawag ng Diyos maging apostol. At siya naman ay kinikilala ni San Pedro na kapatid. Ang sabi ni San Pedro. At kung naniniwala ka kay San Pedro, hindi lang si San Pedro ang nagpapatunay tungkol kay Pablo, pati si San Lucas. O pag naniwala ka kay San Lucas, maniniwala ka rin kay San Pablo. Bakit hindi sila naniniwala kay Pablo? Kasi siguro hindi sila naniniwala kay Pedro, hindi sila naniniwala kay Lucas, hindi rin sila naniniwala kay Kristo sapagkat si Kristo ang ating Panginoon ang tumawag kay Pablo. Ang ibig sabihin niyan, yung mga tao na yan, anti-Kristo, anti-Pablo, anti-Diyos, anti-apostol, anti-cholera, Mananawagan lang po kay Tagumpay Gonzales kasi mayabang po, inahamon po kayo ng debate. Oy, Tagumpay Gonzales, lumabang ka kay Soriano dahil puro kayabang dyan eh. Sige po. Sige, salamat kapatid. Tagumpay Gonzales po, walang hiya po yun eh. Hayaan nyo na lang po at nagpapapansin lang, di magtatagumpay. Nagpapapansin lang kaya gusto siguro ako makalaba para makilala naman Opo, siguro. wala namang member yun, Brother Eli. Hindi siya magtatagumpay. Good evening po. Tatanong ko lang po kasi dalawa po kasi ang asawa ko po. Nung makaparinig po ako sa inyo, gusto ko nang umanib. Both married po sa Catholic Church. Gusto ko na po kasi umanib sa inyo. Tatanggapin niyo pa po ba ako or baka i-reject niyo ko kasi ako Bakit hindi ka namin tatanggapin? Kaya lang, pagpasok mo sa loob, isa lang ang asawa mo. Opo. Hindi pwedeng pagsabayin. Opo. Kapatid, pwede. Pakausapin natin yung dalawang asawa mo kung sino sa kanila ang pwedeng mag-give up so that you can lead a Christian life. Kasi pag pinahintulutan kita, maraming susunod. 3 naman ang asawa, 4. Mabababoy na itong ating samahan. Hindi ako papayag nung kapatid. Opo. Pwede ka namin tanggapin. Kausapin natin yung mga asawa mo. Kasi meron akong ganyang naharap na Meron siyang asawa, 3 sila. Opo. Nag-aagawan. Ang kaso, hindi ko alam, hindi nila alam na ganito. Hindi yung lalaki nakikinig. Opo. Tapos yung lalaki ay nagpas siyang magpabotismo. Nabotismohan, nadoktrinahan. For so long a time, dahil nadoktrinahan na siya at nabotismo, hindi na siya sumisipin doon sa 3 niyang asawa. Dahil hindi niya nga malang kung ano gagawin dahil 3 yung asawa niya. Ang nangyari, hinahanap siya ng mga asawa niya, hindi siya nagpapakita. Aba, isang araw nagkita-kita sila rito sa amin. Opo. Yung pala, yung mga asawa niya, nakapakinig dahil naibalita niya nung araw na nakikinig siya. Nakapakinig. Wala siyang mala. Yung asawa niya, nabotismuhan. Yung 3 nabotismuhan sa asawa niya. Nung magkakilala pare-pareho na pala silang kaanib dito. Kaya lang may problema dahil nga ang reklamo ng mga babae, hindi na sila sinisipot. Nagkita-kita sila sa pagpapasalamat. Ngayon, hinarap sa akin, ito ang pinakamalaking problema ko sa buhay, Brother Eli. Hindi kinausap namin. Maayos naman, sabi ko, sino po ba sa inyo ang pinakamatanda? Sabi nung isa, ako po, Brother Eli, 55 na. Pareho pala ako tayo, 55. Yung 55, kung meron mang nararamdaman pa yan, hindi na masyado. Kapatid, pwede ba ako magparaya ka na sa bata-bata? O pumayag naman yung matanda, di ba? Opo. Total naman ikaw ako'y fulfilled na, meron ka ng asawa, meron ka ng anak, may apo ka na. Dalawa na lang ang problema ko. Tinanong ko uli yung dalawa. Sino po ba sa inyo pwede pang magparaya? Sabi nung isa, Brother Eli, basta't po kayo nagpasya, hindi po ako tututol. Sabi gano'n, nakahanda po akong mawala ng asawa, wag lang akong mawala ng Diyos. Sabi niya, Baka nga ako dun sa sinabi nung isa.
sabi ko naman doon sa ikaw kapatid, ano naman ang masasabi mo? Nasa sa kanya po yan kung sino po ang gusto niyang piliin sa amin. Tapos sabi niya, paano naman masasabi mo ako kapatid? Kung sino po ba ang gusto niyo, Brother Eli? Hindi ka ako pwede. Baka mami, mag-away kayo, ako pasisihin mo. Mabuti ka ako ganito. Magsino na lang ang gustong magparaya. Ayun, nagtaas ng kamay yung isa, alang-alang po sa katwiran Ako na lang po ang magpaparaya, bayaan nyo na lang po sila. Sumagot naman yung isa, ako man po, ganun din ang akin. Basta, pwede naman po ako magparaya. Ayun, tanong ko naman ganito. Sige, pareho rin naman kayong gustong magparaya. Sino ba sa inyo kako ang may anak na at wala pang anak? Ang sabi nung isa, ako po, meron po ako isang anak. Sabi nung isa, ako po meron 3. Kung mag-suggest kaya ako doon sa 3 na lang dahil kawaawa naman 3 palalaking isa. Tamo, nagkasundo-sundo yun, ano? Ngayon, pag nakikita sila sa pasalamat, magkakaibigan sila. Nung araw daw, magkikita sila, nagsasabunutan yung 3 babae. Nag-aagawan O ngayon, nagkikita sila, magkakaibigan. Salo-salo sila kumakain. Ayun. Naayos, awa ng Diyos. Okay. Kapatid na Eli, kasi po isa po El Shaddai baka both are parehong matigas pong bungo. Paano po yun? Kung matigas ang bungo, maghanap ka na lang yata ng ng hindi matigas ang bungo. Biyama, usap na lang tayong personal, kapatid. Sige ba? Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Ang bibigyan natin ng komento ay tungkol sa sinabi ni Pablo kay Timoteo na uminom ng konting alak dahil sa madalas na pananakit ng sikmura ni Timoteo. Ang tanong, alak ba yan na fermented drink? Ang salitang ginamit sa Greek ay oinos, at yan rin ang salitang ginamit sa Efeso Kapitulo 5 versikulo 8 na huwag kayong magsipaglasing ng alak at oinos rin ang ginamit. Hindi naman sinabi ni Pablo na uminom ng maraming alak, kundi ang sabi ni Pablo ay konting alak. Hindi rin sinasabi ng Biblia kung bakit malimit sinisikmura si Timoteo. Baka sa mga lugar na pinupuntahan ni Timoteo ay hindi malinis ang mga inuming tubig, kaya kailangan ring mag-option na uminom rin ng konting alak si Timoteo. At tungkol naman sa pagpunta sa sementeryo at maglinis ng nitso kung saan nakalagag ang bangkay ng ating mga kamag-anak. Ang libingan o nitso ay matatawag na ating property at obligasyon natin na alagaan ito. Hindi magandang tingnan na ang mga katabing libingan ay maaayos at ang libingan ng ating mahal sa buhay ay naglilimahid sa dumi. Mali na i-connect sa mga hudyong mapag-imbabaw na inihantulad sa mga libingang pinaputi, na may anyong maganda sa labas, datapuat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat na karumal-dumal. Sa apalit, nga ang libingan ng mga magulang ni Brad Eli ay inaalagaan at nililinis. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.